Magandang umaga po sa ating lahat. Andito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na namang edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook. Live para sa mga friends ko at sa mga followers ko ay siyempre Team Replay, pati na doon sa mga subscriber ko sa YouTube. Okay? So, araw po ngayon ng Miyerkules at pag-usapan po natin itong mga nakababahalang mga pahayag ng mga senador. Mga senador na kung titingnan natin, sila ay mga ah, ang kanilang mga pagpapakita ay pinapakita nila sa mga progresibo. Mayroong hindi na parang ako mismo I am deeply unsettled habang tinitingnan ko yung mga pananaw ngayon. Naglalabasan mula kay Senator Tito Soto at saka Senator Risa Hontiveros. At pagkatapos kay Bam Aquino at maging kay Senator Ping Lacson na para bagang at ito ay kaugnay sa pagkaka-indict kay Senator Ronald De La Rosa at saka kay Christopher Lawrence Bongo bilang mga conspirators. Okay? Conspiracy. Ano ba yan? Nabubulol ako. Ni former President Rodrigo Duterte sa kanyang kaso sa Netherlands sa International Criminal Court na ito ay crimes against humanity. Unang-una, dapat nating isipin ang mga kaso sa International Criminal Court, hindi po yan trivial. Yan ay mga krimen laban sa humanity under Article 7 of the Rome Statute. At kasama po na dito yung murder, inhuman acts committed. At ito ay nung panahon ni Pangulong Duterte ay sa kanyang war on drugs. Ito yung mga mabibigat na akusasyon. Pero sa ngayon, ang nangyari nung naglabasan na ang pagkaka-indict kay Bato at saka kay Bongo na mga kapwa senador ay para bagang sa halip na ang bigyang pansin ay ang accountability at ang katarungan para sa mga biktima ay itong mga senador na naturingan ko ay para bagang nag-iiba ng ihip ng hangin ng mga sinasabi. Unahin natin si Senator Tito Soto at saka si Senator Risa Hontiveros. Nakakagulat sapagat pareho silang nagsabi na hindi daw sila papayag na may arrestang senador habang ang Senado ay nasa sesyon. Ang ini-invoke po nila ngayon yung Senate tradition at yung parliamentary courtesy. Binabase nila ito doon sa nakalagay sa Ligang Batas sa Article 6, Section 11 na kung nagsasabi na an all offenses punishable by not more than 6 years imprisonment. No member shall be arrested. That means any member of the Senate and including the House shall be privileged from arrest while Congress is in session. So, ibig sabihin yan, hindi sila pwedeng arrestahin while in session. Kaya lang merong nakalimutan si Senator Soto at saka si Senator Risa. Kasi malinaw sa Article 6, Section 11 na yun ay nag-a-apply lang kung ang offense ay punishable by no more than 6 years. Ibig sabihin yan, ito ay maliit lang na krimen ang gagawin. Pero ang crime against humanity ay hindi po lamang 6 years ang penalty. Under Republic Act 9851, ang penalty po ng crime na ito ay reclusion perpetua pa nga. Mas mataas pa sa 6 years ceiling. So hindi po nag-attach dito yung immunity from arrest na sinasabi ni Senator Tito Soto at Senator Risa Hontiveros. In fact, kahit ang pagkakabasa ko dito, kahit pa nagsisesyon ng Senado, pwede silang i-arresta. Dahil nga sa ang parusa ay mas mataas sa 6 years. At ito'y batas lang natin dito RA 9851. Reclusion perpetua na. Ano pa kaya kung ito ay sa ICC? So ito yung
yung hindi ko parang sabi ko, teka muna, unang-una dapat tingnan natin bakit baga parang merong ganung pagtutol na ma-arrest yung kasamahan, di ba? Tapos ang gagamitin pa natin na basehan ay isang probisyon ng konstitusyon na mukhang mali yung pagkakabasa ni Senator Tito at ni Senator Risa. Inuulit ko, nag-apply lang po yung pribilehiyong yun kapag ang parusa ay hindi tataas sa 6 years. Eh kung ang krimen na kasangkot si Bongo at saka si Bato de la Rosa ay crime against humanity, yan po ay lagpas ng 6 years ng parusa dyan. So malinaw, kahit ang saligang batas nagsasabi ay wala silang proteksyon from arrest. Tapos ito naman sa Senator Bam Aquino, sabi niya ideally, ang EJK daw should be tried in Philippine courts dahil ang mga biktima nandito. Although sinabi niya word na ideally. Ideally dito. Kaya lang ang problema, hindi na nga ideal. Di ba? Yung complementary principle under Article 17 of the Rome Statute, hindi man ho yan umaasa kung saan ang biktima nakatira. Ito ay nakabase doon sa kung willing ba o kaya ba ng Estado na mag-prosecute genuinely. Alam mo ako, inaamin ko noon, ganito din ako mag-isip na dapat dito yun i-prosecute, dito yun i-prosecute. Pero nung una, takot yung mga magkakaso. Kasi nga naman, kita mo naman ang epekto ng yung reach ng kapangyarihan ng mga Duterte, di ba? Ilalo pa kung si Sara pa ang maging presidente sa 2028. Tingnan nga lang natin sino yung mga napoprosecute lang dito, yung mga maliliit na mga yung mga PNP, yung mga pulis, di ba? Do kay Gian de los Santos, Kian de los Santos, di ba? Siya na, yun lang naman ang kayang i-prosecute pero yung mga malalaking mga paano mo yan? Eto nga si Atong, ang hirap na hulihin Paano yan kung mga senador ang sasampan mo ng kaso? So hindi pwedeng dito yan i-prosecute. Ako mismo, binabawi ko na yung pagtutol ko dyan Before, I used to argue that way, but until I realized this is a state-sponsored crime. It happened during the time of a presidency. And therefore, anong ordinaryong korte ang pwede mong gamitin dito? And, this is going to drag. And we don't even know after the next president is going to be friendly to the Dutertes or even one of them. Ang ICC kasi acts only when domestic systems fail to do. Ang problema, ilan na bang mga high-level officials ang na-charge under our own laws, yung Republic Act 9851? How many command level actors face prosecution for crimes against humanity? Diba? So kung naniniwala si Bam Aquino na dito dapat prosecute, ideal nga yun. At saka siya ba? Kung tatanungin ko si Bam, alam ko naman na kumontra siya sa war on drugs. Pero ano ba yung kanyang intensity ng kanyang pag-push na magkaroon ng prosecution kahit sa mga taong ito? Diba? So, may mga taong nagdedepensa kay Bam. Sinasabi niya ideal naman daw yun pero ayun, ginagalang naman yung ICC. Pero the mere fact that it's why parang sa akin parang palamuti Anyway, I grant him the fact that he's speaking in hypotheticals, but I think in a time when accountability is the issue and the reality of the fact is that ang ating bansa, ang sistema ng hustisya sa ating banda sa ngayon, hindi mo maasahan na mag-prosecute ng mga, usapin na war on, na it's a crime against humanity. Di ba? Lalo pat may involvement pa ang mga malalakas sa mga taong mga senador. Ito, di ba? Kaya nga yan nga ang punto dito sa flood control project, di ba? Nagiging usapin, kaya ba naman yung i-prosecute? Ito, mayroon na tayong sistema sa ICC. Kita naman sa ICC, wala nung sinisino, wala nung sinasanto. Kay presidente ka kay ano. Di umobra doon ng mga
mga paiyak-iyak, hindi umubra doon ng mga rally-rally. So therefore, tama na doon. Kasi doon sigurado tayo na fair. Okay? So ito naman si Senator Panfilo Lacson, for his part, sinuggest niya na yung ICC warrant daw, dapat daw i-clear muna sa Philippine Court sapagkat ang binanggit niya, yung Article 3, Section 2 ng 1987 Constitution. Kasi nakalagay nga naman doon sa walang pwedeng hulihin ng wala due process at walang probable cause. Walang arrest warrant at ang arrest warrant ay i-issue ng korte. Pero ang pagbabasa kasi ng Ping Lacson, pinagsasama niya ang dalawang legal process. Article 3, Section 2 governs warrants issued by Philippine courts. Okay? Ito yung covered ng Republic Act 9851. Ibang level yan. Ang level po ng ICC ay international level. At tayo, dahil meron tayong prinsipyo na kung ang international law nag-adhere tayo dyan, at lalo na at ayon sa Korte Suprema, tayo covered pa rin itong mga issues na to, dahil nangyari to nung panahon na member pa tayo ng ICC, member tayo ng Rome Statute. So, malinaw na dumaan na sa probable cause ito. Meron ng probable cause finding ang International Tribunal. Kapag nag-issue ng warrant ang ICC, probable cause has already been determined by the pre-trial chamber. So, hindi na dapat natin nire-litigate ito. Anong gustong gawin niya ni Senator Lacson? Na may veto power ang ating mga korte at sasabihin natin, walang probable cause to, kaya hindi pwedeng issue ng warrant of arrest. Hindi ba? Hindi po. There is no constitutional contradiction here, Senator Lacson. Yung one provision governs domestic warrant issuance. Samantalang yung isa governs cooperation with international prosecution. Malinaw sana po ito na yung isa dumaan na sa probable cause yun eh. Na-discuss na yun sa pre-trial chamber. At dahil tayo, nag-adhere tayo sa principle of absorption ng international law na kung saan tayo pumirma, parte na ng law of the land, meron tayong ganong klase ng understanding na dumaan na, equivalent na ng ating probable cause finding yung ginawa ng pre-trial chamber. So, nasatisfy na po yung constitutional requirement na meron ng arrest warrant na dumaan ng due process. Diba? So, yun yung point doon. So parang alam mo itong nakabahala to kasi recently lang tayo ay dumaan sa isang masilimot na mga hearing na kung saan ang isang chamber, ang Senado, it was once animated by oversight hearings about flood control project. Tapos ngayon naman parang biglang gusto na nila protektahan ng kanilang kapwa senador. Di ba? Ito ang Senado naging very animated pagdating doon sa flood control investigation sa Blue Ribbon Committee that is chaired even by Senator Lacson. And Bam Aquino was there, Risa was there, Tito Sen was there. And they were all for justice. They were all for fair play. But now what we have is basically some kind of a reversal. Is it a reversal? Yun yung parang sa akin nakakabahala eh. Na parang, teka muna, dahil ba sa kasamahan niyo si Bongo at saka si Bato de la Rosa na ngayon ay sinasabi ninyo na bawal i-arrest habang ang Senado ay nasa sesyon samantalang nag-a-apply lang yun kapag ang parusa ay hindi tataas sa 6 years imprisonment. Ang crime against humanity ay mas mataas. Atin ba ulit na i-relitigate na para bang hindi natin igagalang ang ICC at sasabihin natin dapat dumaan muna sa korte natin yung warrant of arrest samantalang yun ay meron ng probable cause findings sa ICC at tayo po ay nag-adhere doon. Kahit hindi tayo kasali na doon, this covers a matter that has been that happened when we were still a member of ICC. So, anyway, I hope mali ako. I hope mali ang mga maraming tao. Pero hindi kasi maganda yung optics eh.
Lalo't kung ito'y galing kay Senator Marcoleta o kay Senator Padilla, kay Senator yung mga alam naman natin na mga kampi kay Pangulong Duterte at yun, kampi kay Bongo, kaalyado na sa minority. Kung si Senator Amy ito, hindi ako magtataka eh. Pero galing kay Senator Tito Soto, Risa Hontiveros, Bam Aquino, at Ping Lacson, medyo nakakabahala. Well, I will give him the benefit of the doubt, but it's still, they have to explain. Kasi marami, hindi lang ako, marami ang nagtatanong. O sige, sana po nakapagturok sa inyong kaisipan na pros kami mga puso at napabagong panahon sa buhay, lalo na sa usapang politikal. Dahil sabi sa kanang dasal, teach mind, touch heart, and transform lives. At sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa kanang ng UP, serve the people. Sige, kitang-kita na ulit tayo, mag-usap na ulit tayo sa Biyernes. Ingat po tayo lagi at belated Happy Valentine sa mga tao uli. Okay? Lagi kong sinasabi, UP naming mahal. Animo na sa magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi, magandang hali kung nasa man kayo naroon sa mundo sa ngayon. Bye for now. Always take care.